sisiraan ka na lang nila. Ngayon, ayan, gumagawa na lang sila ng paraan para siraan. Siguro po hanggang sa mapapadalas po yung live ko po. Ayan. Sa off-season din po. Ayan. Okay. Next conference po ay sa Feb po ata. Not sure kung final na po yun, pero Feb po. Ang alam ko lang po. Parang all Filipino ata. Actually, wala pa talagang final na sinasabi sa amin, pero ang alam lang namin ay Feb ang season. Ang first conference. So, baka all Filipino or yan. Ayoko rin magsalita kasi hindi ko rin po sure. Pero yun po. Bakit yung tinatanong aalis si Toti? Baka aalis siya, magbabakasyon sila. Charis. Hindi ko po alam. Wala po. Guys, again, kung may nakikita kayo ng mga chika or kung sino mga aalis o ganyan-ganyan, kung hindi naman po siya galing sa Creamline, mismo sa player or sa team namin, huwag po kayong maniniwala. Kasi kung meron mang lilipat, sasabihin naman po nila yun. Or magbibigay naman sila ng statement or ano man ho yun. Pero, please guys, huwag niyong ipilit or itanong na kung aalis ito. Or kung sino man po. Yes, as a Europe si Kyla May. Actually, matagal niya ng plan yon. Lagi na lang nauusog yun. Kaya, hindi namin siya pipigilan siya. And yun nga, parang 3 times na nagkaroon ng problem. Parang hindi talaga siya tintadhaan ng papuntahin. So ngayon lang talaga. Kaya parang binigay naman sa kanya ni Lord talaga yung trip na to. And ang ganda, in fairness. Tsaka sobrang sanay na siya mag-travel dahil din kay Angel. Kasi nga, secret, charas. Hindi, syempre doon sila nag-start, mag-travel din. Ano sila nagkita, ganyan, sa mga pag-travel. Ayan. Oo, si Ella. Oo, magkaano siya. Mag-cherry. Sige na, ipilit nyo na. Ipilit nyo na, mag-cherry siya. Para maano na kayo. Matahimik na kayo. Okay na, okay na? Wala po akong alam kung ano mangyari next year. Pero, basta, Creamline pa din. Siyempre, super proud ako kay Ella DG. So, dinami-dami na nangyari sa kanya. Na-handle niya ng maayos. Hindi madali. Na-experience ko rin yung ganun. Hindi madali yung ganung pangyayari. Ang hirap ng ganun na mawawalan ka ng mahal sa buhay, tapos sasakto pa sa mga importante mong importanteng nangyari sa life mo din. So, sa mga magtatanong about sa team namin, sa ngayon po, wala pa pong final, wala pa pong sinasabi sa amin. Okay? So, kung may tatanong kayo, wala pa akong masasagot. Si Ate Lai, ayun, okay na siya. And blooming. And, happy siya. And, sobrang layo na ng narating niya, status ng life niya ngayon. And, ayun, syempre, magaling pa din maglaro. And, clutch ko taray. Yes, yun na talaga siya. Ako, happy ako kay Ate Lai na nakikita ko siyang happy na rin siya. Nung last na parang nakita ko siyang di siya okay, grabe. Parang, okay, parang, wow. Ngayon parang, wow, okay na siya, ganun. Sobrang layo na. Si Ate Gia, sana makabisita kami. Ate Gia. Yun, pero, yun, secret choice. Pero sana makadalaw kami, syempre. Kaya muna natin si Ate Gia mag-enjoy din sa Japan at natuto ng madami. Pero may nagustuhan akong isang movie sa basketball. Redeem Team. Pinanood ko siya before ng Game 1, Game 2 namin final. Sabi ko, Game 2 ata, Game 2. So sabi ko, panoorin ko to para ma-inspire ako. Kasi diba, kung may mga nakapanood na dyan ng Redeem Team, the best yun. Super, grabe nakakaano talaga. Nakakakilabot. Lalo nung una ko siya napanood. Parang, wow, ganun. Tapos nakaka-inspire si Kobe, kung ano klase siyang athlete, kung ano siya gandang influence, maganda siyang example sa ibang athlete. Kaya panoorin nyo, lalo ko sa mga athletes dyan na gusto mag-athlete, yan. Perfect nyo mapanood yun. Actually, pag athlete kayo, magandang talagang manood ng mga gano'n, yung mga sports movie, ganyan.
Isa pang gusto ko yung may napanood akong Indian movie. Si ano siya, ano ba 'to? Si Amir Khan, ayan. So, actually super favorite ko siyang actor, si Amir Khan. Parang lahat ng movie niya napanood ko na. Danggal, guys, the best yung Danggal. Grabe, yun, alam mo, lahat ng movie niya talaga kinikilabutan ako kasi galing niya umacting, ang galing ng movie. Grabe yung kung paano siya ginawa, ang ganda ng story. Kaso, syempre pag mga Indian movie, di ba? Parang lagi nilang may mahahabang, parang laging ano na lang, laging may music video, ganun. So, yun lang yung problema. Pero okay naman. Ayan. So, okay naman. Pero, the best panoorin niya si, American, yung mga movies niya. A Very Good Girl. Yes, napanood ko na siya. Ganyan. Nice naman siya. Nakakapanibago lang kay Kat kasi, medyo siya dun eh. Parang, hindi naman wild. Parang, hindi ganun yung character niya noon sa ngayon. Strong siya dun. Strong yung personality niya dun. Strong yung personality niya dun sa movie na yon. Pasikot-sikot yung movie na. Parang, ano na nangyayari? Tapos parang, alam mo yun, parang hindi siya sunod-sunod. So, ayun nga, kung di kayo make sa mga ganong movie, parang medyo, ano na nangyayari sa movie? Tapos, actually yung twist niya, medyo nalaman ko na siya sa umpisa pa lang ng movie. And siguro kasi, may mga spoiler naman. Pero, parang nakita na agad sa umpisa ng movie. Ganyan, kung bakit siya, kayo ka na. Basta panoorin niyo. Shutter Island, yes. The best ng Shutter Island. Ano ba yung latest mong pinanood? Behind Her Eyes? Tama ba? Yung title nun? Series naman siya, movie series. Behind Her Eyes. Yun. May gusto ko panoorin? Vigilante? Korean siya. Wala pa siya sa Netflix, pero parang maganda siya. Movie ako. Oo, yung Malyari. Sabi ko, ano ba yung movie ni Piolo, Malyari? Malaria. Sabi ko, nagkasakit na siya tuloy. Sabi ko, Malyari kasi pala. Pero maganda daw. May nakita akong review sa, na maganda daw siya. So, hello? Yes po? Yes po? Pagkapasok, pakisabi po sa guard wait lang po kay Mark Caron po. Mark Caron. Pagdating sa gate, so diretso, tapos yung unang left po, tapos sa dulo left na bahay po. Kuya, pwede po paturo kung kanino po ko yung kay Mark Caron po. Opo, Mark Caron. Ano motivation ko? Ako motivation ko? Siyempre, yung family ko, siyempre yung loved one. Sure. Pero totoo, family. Tapos, di ko lang masabi ko sa inyo kung sinabi ko kay Ella. Sabi ko na, nasabi ko kagabi sa inyo na kapag pag tama yung tao sa buhay mo, parang maganda din yung pumapasok na blessing sa'yo. At saka maganda, tama din yung or parang, hindi naman sa perfect or parang lang, nag-guide ka lang ng tama. Ganun. Parang, siguro swerte ko lang din na okay ang family ko, supportive din, ganyan. Tsaka okay sila. Then, swerte ko din na siguro may mga friends and teammates ako na okay din, ganyan. Kaya, ayun, sobrang happy na ako ngayon kaysa sa parang, ngayon kahit na medyo magulo ang gulo ng world ko, yung labas ng world ko, parang panatag ako na dito sa inside world naman na meron ako, may susuporta, may mag-guide sa akin, may mga taong alam ko na nandyan para tulungan ako kung paano itama yung gagawin ko. Ganyan. Diba? So, ayoko naman na bumalik sa world na ang gulo-gulo na nga, tapos yung parang, alam mo yun, parang ang gulo na lahat. Pati ba naman yung inside world ko magugulo pa, 'di ba? So, parang ngayon, okay na, panatag na ako. Parang, sige, magkagulo kayo dyan, ang dami yung italak dyan, ayan. Ako dito, okay na ako kasi parang, na ako, kontento na ako sa, sa life ko and sa taong nakakasama ko ngayon. Then, sinasabi ko na lang na hayaan mo na. Kasi baka hindi sila masaya sa life nila or baka
tayo kasi yung source ng happiness nila, pero dahil hindi na nila nakukuha yung happiness na yun sa'yo, sisiraan ka na lang nila. Ngayon, gumagawa na lang sila ng paraan para masira yung happiness mo, para sila yung masunod sa kung anong gusto mong mangyari, kung anong gusto nila sa life nila. Ganun. So, ang hirap naman at saka ang ansaka naman kung sila yung magpapasunod sa'yo dahil lang yun yung kasayahan nila. Diba? Paano ikaw? Masaya ka ba sa ganun? Diba? Parang panandali ang kasiyahan lang naman yung mga ganun eh. Diba? Parang mas okay na ako na ganito lang, ganyan. Parang simple lang. Gusto ko mag-act ng simple. Like, parang kung pwede lang maging normal na tao. 'Di ba? Pero, syempre, hindi ko rin naman ipagkakait yung nangyayari din sa akin kasi madami rin naman talagang natulong sa akin yung volleyball. And volleyball naman din yung love ko, 'di ba? So parang yun din siguro talaga yung mga mangyayari kapag talagang gugustuhin natin tong mga bagay na to. Yun, iniisip ko na lang kahit ang hirap-hirap ng mundo ko, iniisip ko na lang na love ko yung volleyball, love ko yung may mga love akong tao na umaasa sa akin, na ma-happy para sa akin, na sinusuportahan ako, 'di ba? So, tsaka kahit gaano ka-stress yung world, parang 'pag naglalaro ako, kapag nakikita ko masaya yung mga tao, yung family ko, yung friends ko, yan, si Ella, 'pag nakikita kong happy sila, parang ang sarap lang gawin ulit yung mga bagay na yun, maglaro lang ng maglaro.